May mga nagtatanong nga pala sa akin kung ano daw bang kaganapan namin din sa bahay kapag malaki ang tubig or mataas ang tubig. Ay di ayon, kailangan itaas ang mga gamit at maaanod. At malaking problema din ito sa palaisdaan kasi umaapaw. Delikadong ma-wash out. At yun na nga guys, for today's video ay magbubukas nga pala kami ni Johan itong paminto at papapasukan nga namin ng tubig itong palaisdaan. At sabi nga ni nanay, may nakita nga daw siyang katang dito kaya nagdala kami ni Johan ng sirok. At sakto dahil wala akong pang ulam ngayon, kinain ni Miming yung aking isdang pinirito. Nilagyan ko pa naman ng chicken breading. O wala nagtatanong. Hindi nga pala namin makita yung katang kasi malabo ang tubig. Pero nakita na daw ni Johan kanina. May kinakain daw na isda. Yun yung pinakain namin sa sigapo. Kaya may napapansin kayong mga isdang nakalutang na yan. At may napansin nga ako sa ilalim ng tubig na gumagalaw na kulay white. Ito na siguro yun, tangay niya yung isda. So ayun, rambangin na lang natin sa pagsalok kahit hindi natin sigurado kung ito ba talaga yun. Kasi hindi nga makita yung ilalim. So ayun, itutulak ko nitong kawayan para pumasok sa sirok kung ito nga talaga ay katang. Minsan kasi ay kalantigas lang kasi maraming kalantigas dito. Na ito pa nga yung isa ayun, nakahapon din sa may lambat. At ayun, pakiramdam ko nga pala ay naitulak ko na siya doon sa loob ng sirok. Tingnan natin kung nahuli nga ba talaga. Oh, ayun na. Oh! Oh, kita. Yung ganitong klase nga pala ng katang ay tinatawag naming pula o katang na pula. Yung isang klase nito tinatawag naman naming banhawin. Yun yung kadalasan na inaalagaan sa palaisdaan. Yung mga ganitong klase naman na pula, kadalasan yan ay makikita ay sa mga mangrove, sa mga ugatan baga ng bakawan. Ganito ang lagi namin nahuhuli kapag kami nagkakabit ng tain. Bihira kaming makahuli ng klase ng katang na banhawin. Nga pala para malaman natin kung mataba ba sila o payat, pisilin lang natin dito sa ilalim ng sipit. Kapag malambot, ibig sabihin payat. Kapag matigas, mataba. At dahil nga payat itong nakuha naming katang, pinakawalan ko na muna. Nga pala kaya kami lagi nakakahuli ng katang dito sa palaisdaan kasi nilagay ko yan. Lagi kasi ako nakakahuli ng maliliit na katang kapag ako ay nagkakabit ng tain. Ito yung video ko noon, ako ay nakahuli ng katang na maliliit. Papakawalan na lang natin dito sa palaisdaan. Ito pa yung isa. Ayan. Ay talaga naman. Ayun. Ay! 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 Agi-atay. Palda naman yung katang ay. Ay sorry naman at ako ay nagulat. Nakakatakot kasi yung ganitong kaliliit. Mas masakit yan makasipit. Napaka-uwi. Pero yun na nga, nagalit nga pala sa akin si Papa nung nilagay ko yan sa palaisda. Kasi yung ganyang klase ng katang ay mahilig magbutas sa pilapil. Pati yung hinarang namin lambat ay nabutas din. Nagsama-sama na tuloy yung mga sigapo na hindi magkakasize. So yun na nga, ganito nga palang kaganapan namin tuwing high tide. May palibreng swimming pool. Ito nga pala ay rest house lang namin. Kumbaga hindi talaga dito yung bahay namin sa kabila. O diba taray, may pa rest house pang nalalaman. Ito nga pala hindi sa amin ha. Si Papa po kasi ay tagabantay ng palaisdaan dito. Kaya madalas dito na kami nagtatambay. At may bahay rin kasi dito. Pinapatuloy lang kami. Malapit nga lang din pala dito yung bahay namin, sa kabilang side lang nitong ilog. Pero yun na nga, grabe no, sobrang linaw ng tubig. Pero medyo malabo pa nga yan. May time na sobrang linaw, mas malinaw pa sa relasyon nyo. Uy, bakit parang nandadamay ka na naman? So yun na nga, dahil malaki nga pala ang tubig o mataas ang tubig, ay pupunta nga pala ako dun sa bahay namin at magtataas ako ng mga gamit. Baka maanod, baka mapadpad ng Marinduque. Nga pala may mga kumalma ka lang, bagalan mo ang voice over. May mga nagtatanong kasi, ano daw? Yan tuloy, nawawala talaga ako pag mabagal. Gusto ko talaga ay mabilis. Nga pala may mga nagtatanong sa akin kung nagkakaroon din daw ba ng baha dito sa amin. Hindi po nagkakaroon ng baha dito kasi kung makikita nyo yan, ayan, dagat na po yan. Ang ilog po kasi dito sa amin ay lampasan sa dagat. At ang bahay nga namin ay nasa bungad lamang ng ilog. Kaya kahit po malakas ang ulan na hindi maiipon ang tubig. Yun nga lang, kapag nag-high tide, edi parang baha din dito sa amin. At sa mga nagtatanong naman po kung may buhaya ba din sa ilog, ang alam ko po ay nasa opisina. Laka uy. So yun na nga, mabalik tayo at baka tayo mapasama pa. Nga pala hindi naman araw-araw ay laging ganyan kataas ang tubig. Kumbaga ay minsanan lang. Pero yun na nga, kapag ganito kataas talaga ang tubig ay kami nahahagas. At gawa ng yung mga gamit nga namin ay naaabot ng tubig. O sa mga magsasabi nga po pala dyan, kawasat dyan kayo tumira. O hindi naman ako nagareklamo Kumbaga ina-share ko nga lang sa inyo. Ay talaga naman. So yun nga po, pasalamat na lang po tayo kung ang bahay natin ay nasa magandang pwesto. Kasi kami po ay wala kaming sariling lupa. Maliban na lang sa aking kuko na wala ng paglagyan ng lupa. Kakalusok ng lalauhan. Dito lang kami pwedeng makapagtayo ng bahay. Hoy, teka lang, bakit parang nagapaawa na ano? Baka naman po, house and lot lang. Lakauy. Pero alam nyo, may nababasa akong mga comment at pangarap nga ng karamihan itong bahay namin. At gawa ng dini nga sa bahay daw namin ay presko. Yes po, presko nga talaga dito. At gawa ng labas-masok ang tubig din sa bahay, ay awan ko na lang ko ikay banasin pa. Pero yun na nga, kahit ganito ang aming pamamahay ay masaya naman kami dito. At gawa ng tahimik, malayo sa mga marites. Parang magigil sa mga marites, at naging marites. So yun na nga, kinabukasan ay ganun pa rin kataas ang tubig. At ang problema naman namin ngayon ay itong palaisdaan. Ayan, kadalasan po talaga ay umaapaw sila kapag sobrang taas na ng tubig.
tubig. Tapos ayun nga, sinabayan pa ng sama ng panahon at malakas ang alon. Kapag ganaring eksena, ligaga ang mga bantay ng palaisdaan at may mga dalang tagad nag-uuli sa pilapil. Tinatambakan kasi nila para hindi nga maabot ng tubig. Habang ako ito inuuna ay pagsiselfon, hinihintay ko pa talagang ma-wash out bago ako kumilos. Abala kasi si Papa sa kanyang binabantayan na palaisdaan. Ay ako naman ay hindi marunong magtambak. Mamaya ay kapag ginamit ko ang tagad ay una pa akong madisgrasya. Imbis na putik lamang ang adukalin ay napasama ang paa. Halos kapantay na nga pala ng pilapil yung tubig. Medyo kinakabahan nga pala ako at gawa ng kapag nasira nga itong pilapil ay naku, hindi ko alam kung saan ko apulutin ang mga sigapo. Tapos alam nyo nung nakaraan, ang problema ko naman ay walang tubig, walang high tide. Tapos mainit ang panahon ay ayun, nagkandamatay naman ang mga sigapo ko. Siguro nasa 100 pieces na yun namamatay. Tapos nung sumunod na buwan, nawala naman yung account ko. O diba talaga namang sinagad ang kamalasan ni Tabudi. Pero okay lang yun, babangon tayo, maghihilamos at magkakape. Teka lang, parang mali. Babangon tayo at lalaban ulit. Ba't parang nauwi sa digmaan? So yun na nga, buti na lamang at 30 minutes na lang at maglo-low tide na. At babantayan ko nga lang pala itong palaisdaan para kapag nag-low tide ay magbabawas ako ng tubig din sa palaisdaan. Kasi hindi siya pwedeng damihan ng tubig at gawa ng lalambot ang pilapil. At saka tingnan nyo, lubog na yung pilapil dun sa gitna.